Hindi po pinalampas ng Malacanang o ng Palasyo ang fake news na nilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron daw hong blanco sa probisyon ng 2025 national budget. Pakinggan natin itong report ng PTV, Office of the President, kaugnay sa balitang ito at reaksyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng Korte Suprema. Ito yon. Na ang PTV Balita ngayon. Umalma ang palasyo sa anyay malisyosong pagpapakalat ng fake news hinggil sa umano'y blankong appropriation sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala ni isang pahina sa 2025 national budget ang iniwanang blanco bago pa man lagdaan ng Pangulo. Masusilin niyang pinag-aralan ng daan-daang kawani ng Kongreso at Department of Budget and Management ang 4,057 pages ng General Appropriations Act para sa taon 2025. Imposible anya na iwanang blanco ang alinmang funding items, bagay na malisyosong ipinapakalat na misinformed sources at ng isang dating presidente. Ang kumpletong detalye ay maaari anyang makita sa website ng DBM. Giit pa na Malacanang, ang pagpapakalat ng ganitong misinformation o fake news ay tahasang mapanlinlang at nararapat ituring na isang criminal act. Ayan o, antindi ng statement ng Office of the President, Executive Secretary Bersamin. Ayan parang pinagsasampal kaliwat kanan si Duterte kasi nagmarap sa media si Duterte nung isang gabi at yun na pinapakita na ginamit na rin natin dito sa ating channel yung kanyang paghahayag na sinasabi nga niya na meron daw hong blanco tungkol ho dyan sa proposed tuloy budget for 2025 na inalabas nila. Actually, dalawa sila nagsalita dyan si Duterte at si Congressman Isidro Acob ng tawag ito, 3rd District ng Davao. So pareho palang fake news sila. So merong pananagutan. Talagang ayaw tumigil ng mga fake news ng ganitong klaseng paninira. Bakit kaya si dating Pangulong Duterte ayaw na lang manahimik at tumulong na lang sa gobyerno? Wala naman siyang hahanapin pa Naging Pangulo na siya. Ngayon, ang dami-dami niya mga kaso na kinakaharap. Pinakahuli nga yung disbarment. Tinatanggalan siya ng lisensya sa pagiging abogado. Ang mga nagpetisyon ay mga biktima ng human rights violation ng kanyang administrasyon. Eto't may banat na naman ganito. Hindi na pinalampas. Pinatulan po siya ng Malacanang. Fake news daw ang sabi ng Malacanang dyan. Any comment, reaction sa isyong yan? Malaya po kayo. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay ito naman pong usapin tungkol dito sa, eto na. Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos, naghamon na, ready raw to debate, Willing siyang makipagdebate, sa mga baser. Dahil sa issue ng impeachment na kanyang sinabi na ang impeachment procedures, process under ng 1987 Constitution, rule of law. At hindi anya pwede makuha yan sa mga rally-rally. Actually, tinamaan nga dyan yung mga nagrarally na parang ayaw ng impeachment. At sinasabi ni Enrile ay legal ang impeachment under Constitution at hanggat hindi nababago ang saligang batas, hindi pwedeng mabago yung provision na yan. Kaya yung mga nagsasabi na siya ay mali o kung ano man, ay willing daw siyang makipag-debate. Wow! going 101 years old, makikipag-debate pa. Alam niya ang kanyang ginagawa at paninindigan niya. Okay? Kaya doon sa mga baser, mga grupo na nagagalit kay Enrile o sinasabing mali ang pananaw ni Enrile, ayan, willing daw makipag-debate sa inyo. Kahit saan yan, makikipagdebate sa television o kahit sa ampora. Palagay ko, paninindigan niya. Dahil totoo naman talaga. Impeachment process under 1987 Constitution sa mga impeachable official. Yan ang proseso. Kaya talagang hindi pwedeng tumanggi dyan ng Kongreso at Senado. Yang isyong yan kailangan niyang harapin. At higit sa lahat, yan ay constitutional. Legal na legal ang impeachment. Yan ho ang paninindigan niya. Kaya nga nagbago na ng statement ng Pangulo. Yung panahon na nga lang mahirap dahil patapos na ang Congress 19 Congress. Sa 20 Congress, malamang suwak na suwak yan. Kasi ang 20 Congress ay magre-resume after election ng Mayo, June, July ang opening. July 1
ang 20 Congress magsisimula. Pasok ang 1 year. Hindi pa ba yan? Kasi December lang, 2024 na i-file. So kung bubilangan mo yung 1 year, sa December pa ng 2025, ngayon taong ito mag-expire yung 1 year ban para sa impeachment. Kaya buhay na buhay pa by July, August, ayan ho, maaaring dyan matalakay. At kung ganyan ang hamon at sinasabi ni Enrile na ready siya to debate, sino kaya ang challenge sa kanya? Ang tinukoy niya, ready to debate with buzzers. Wow! So yung mga bumabatikos sa kanya, ayan ang kanyang willing niyang harapin. Yari talaga. Pinaninindigan. At least, ang nakaprod ngayon sa Office of the President, kung wala mang spokesman ng Malacanang or iba ang galaw, hindi masyadong maingay ang Presidential Communication Office, at least yung Chief Legal Counsel at Executive Secretary ang nakapront at humaharap. Parehong magaling na abogado. Isang dating Chief Justice at isa namang dating Senate President, parehong abogado, Enrile Bersamin. Si Bersamin ang humaharap tungkol doon sa mga sinasabi ng mga Duterte tungkol sa budget at iba pa. Si Enrile naman ang humaharap tungkol sa legal issue, especially ang saligang batas. At kahit na sinong abogado, pag mayroong abogado nagsabi na unconstitutional ang impeachment, naku, delikado yan. Dapat bumalik sa eskwelahan yan. Dapat lahat ng abogado alam nila na ang impeachment process under 1987 Constitution. Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Dahil ako naniniwala na talagang ang saligang batas ang nagsasaad ng isyong yan. Walang iba. Kaya nga, tama lang, kahit may edad na si Enrile, ay willing siya sa debate kung sino man makikipagdebate sa kanya. Eh ngayon, kung mamumulitika kayo, ay bahala kayo. Pero at least si Pangulong Marcos, meron 2 opisyal na minsan nakakaiba lang ng statement, pero pareho sila nagtatanggol sa Pangulo. Ang Juan Ponce Enrile bilang Chief Legal Counsel at Executive Secretary Bersamin. Ayan o. So yan, paano nyo babanggaan yung 2 yan? Parehong veterano sa batas. Okay? So tingnan natin kung sino ang papalag dito. Ayan. Willing sabi ni Enrile, willing siya. Ready to debate. Sino kaya? O, yung mga abogado ni Duterte. Mga abogado ng mga relihiyon dyan. Abogado ng kung ano. Ayan, ang sinasabi ni Enrile ngayon, kakasaba kayo. Sa 101 years old. Para makipagdebate. Talagang very smart pa. Talagang matalino pa ho yung mama. At may paninindigan pa. Yun ang importante. May talino, may paninindigan. At ipaglalaban ang saligang batas. Kasi kahit na itong 1987 Constitution ay panahon ni Cory, pero dapat natin kilalanin kasi ito yung saligang batas. Dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Hanggat hindi nababago yan, dapat nating respeto ang batas. Pag nabago yan, ay ibang usapan na yan. Okay? So, 2 issue. Ang ating na iparating sa inyong balita, development, yung paninindigan ng Malacanang sa budget, at hamon ni Enrile sa mga buzzers. Ayan. Please like, share ng video ito.